Hey you, what's up guys? PJ Reminds here of GY6PH and welcome back to our channel. So this is the 5th episode of our car aircon troubleshooting leak series sa aking Hyundai Getz 2011 model. So last time, nagbaklas tayo ng condenser at ng evaporator. So ito, dumating na ang aking replacement na evaporator. Ito ay nagkakalaga ng 1,700 to 1,800 sa online. So, chinek ko na to. Sorry, walang unboxing video. Napansin ko lang ito, mahaba ng 1 cm kumpara dun sa ating stock na evaporator. Tapos ito, yung pinakadaluyan nung ating refrigerant or freon ay nasa 21 lang ito. Kumpara dun sa stock na nasa 22. So, kulang siya ng onte. So, expected ko na yun, hindi siya ganun kalamig. Pero kasi yung original nito na pang Hyundai talaga is nagkakalaga ng 3,800 to 4,000 pesos. So, kalahati lang yung value nito kumpara doon sa original. So, medyo nakatipid ako. Tapos ito nga pala, yung aero tape ng original ng stock, nilipat ko dito para added seal, hindi ito magus yung hangin. So, ayan. So, bukod dun sa dalawang pagkakaiba na napansin ko, ito, mahaba, lalabas ito ng konti dun sa saksakan ng expansion valve natin at itong fins, wala naman siyang mga pinagkaiba. Yung length, width, and height niya is the same dun sa stock. So ito yung stock. Actually, dinala ko to sa aircon shop para pa-leak test sana kung nasan yung pinaka-leak niya. Pero alam ko, dito yung banta or dito. Pero sabi nila, ito, kapag may mga greenish ka na napansin sa yung evaporator, sinyalis siya na tumatagas na yung compressor oil at freon. So ibig sabihin nito, talagang may butas siya. Ngayon, hindi na ina-advise na i-repair to. Kasi kung nasira na siya, malaki yung chance na magsira siya sa ibang parte. Kasi lumulutong na tong pinaka-evaporator natin. And then, kapag na-repair siya, may tendency na masira, papa-repair mo ulit. Doble gastos at ang pinakamalala yung labor. Doble baklas ka na naman, tapos charge ka na naman free yun. Kaya sabi nila, bili ka na lang kahit replacement. So, yun nga yung ginawa ko. Tapos ito pa pala yung pinagkaiba niya. Yung original meron na ito. Tapos ito pa pala, napansin ko medyo nakabuka to. Hindi agad lalabas yung o-ring natin. Kumpara dun sa replacement na diretso lang talaga. Ito yung pinaka-housing, ito yung taas, ito yung baba. I-install lang natin dito yung evaporator natin. I-assemble natin. Tapos test fit na natin dun. Pero dito, napansin ko meron siyang double-sided tape nung nilinis ko para dun sa parang insulator. Yan, meron siyang insulator dito na may tape. Lalagyan ko lang yun ng 3M na double-sided tape dito para dumikit siya. Iniisip ko nga rin kung lalagyan ko rin to para ma-fix yung position ng aero tape, pero baka dito na lang kasi okay naman yung fit niya, masikip naman. Ayan, kapag lagay na tayo ng double-sided tape, tapos isusunod naman natin i-install itong insulator. Ayan. Sumobra yata yung lagay ko, medyo may nakaangat na insulator. Yan. Sunod naman natin install tong evaporator natin sa housing. Ito, nailagay ko na yung ating evaporator dito sa kanyang lower housing. Tapos ito, nilipat ko mula dun sa lumang evaporator. So medyo mahirap siya kasi nga yun, hindi siya aligned, tapos sobra siya, diba? Yan, makikita nyo. Tapos yun, kakabit ko na yung thermistor pala muna. Tapos yung upper housing. Tapos mga screw, 5, tapos 3 clip. Yan, basta ko na lang diniin dito yung thermistor natin. Ito, nabuo ko na yung ating evaporator sa kanyang housing. Medyo mahirap kaya hindi ko na ganun din-document kasi nga hindi siya test fit. Kailangan diinan dito. Tapos kailangan kontrahin doon sa likuran. Pero so far, okay naman. Nakabit naman siya. At sana maganda ang kanyang lamig. So yan, okay naman yung itsura niya. So, susubukan na natin siyang ikabit doon sa ilalim ng ating dashboard. Kung nga pala, dahil bago na ang ating evaporator, palitan na rin natin ng bagong cabin filter. Para sa gayon ay gumanda ang ating circulation ng ating aircon. Yan. Tapos, ganito. Oops, medyo matigas sa. Alright, yan. Tapos ito, pinakalock niya. Yan, lipin natin dito. Yan, ayos, diba? Ayan, medyo na-mount ko na yung evaporator housing. Yan, medyo messed up. Puwersahan talaga. Ang ganda yan pag dalawang tao. Kaya puwersahin, pero ako lang mag-isa. Ayan.
May mga agas-gas ng onti yung housing pero okay lang yan. Ito rin na puwersa. Aray. Yan. Kita nyo. Laki ng uka. Pati dito sa unahan. Kung makikita nyo yun. So, may babalik naman yan. So, pitan ko na yung mga nut doon. Install ko na para matapos na tong evaporator natin. Alright, tapos na tayo dun sa loob. Ngayon naman ay install ko tong expansion valve natin. May o-ring na nga pala yung evaporator natin galing dun sa bago. Tapos ito, papalitan natin to. Yan. Medyo nilinis ko pero napapasukan pa rin ng alikabok. So yan, install ko muna dun. Yan, nakabit ko na yung expansion valve natin tsaka yung AC line. Tapos nagpalit din ako ng mga o-ring niyan para isang baklasan na lang kung sakali. Kasi kapag yung lumang o-ring pa rin baka lumutong na yung katagalan. Susunod ko naman yung sa condenser part. So yan yung condenser natin. Ito yung desiccant bag. Magpapalikot ako. Sayang, hindi ko na sana kailangang baklasin to kung nakahiwalay yung filter dryer natin o receiver dryer. Pero dahil built-in, yan, dito sa ilalim, papalit ako. Yung original nito, patusok. Pero ito na lang kinuha ko yung kwadrado yung pares na dulo. Kasi pares lang naman ang purpose yan. Silica gel o desiccant bag. I-absorb niya yung moisture. Since nagbukas tayo, panigurado yan, may moist sa loob ng system natin. Buti may malaki tayong alin. Yung iba kasi nahihirapang puwersahin to kapag yung maliit na alin. So yan. Ayun, medyo madumi na. Ano kaya hihilain yun? Ito, nabaklas ko na yung desiccant bag natin. Maliit lang pala yung stock nito. Pwede na siguro yung 18. Patulis. Pero dahil ito yung nabili ko, yung 22. Yan, babalik ko na siya. Meron siyang ganito. Parang filter, no? Kaso wala tayong o-ring na pamalit. So, sana hindi pa ito magtagas. Pati dito, wala rin tayong o-ring masyadong malaki. Babalik ko lang ito doon. Ganun din yung proseso. Tutusok lang doon. Tapos ilalagay ito. Tapos itong o-ring. Tapos ito na. So yan, na-install ko na yung condenser natin. Tsaka yung radiator. Ito na lang yung air scoop. Hindi ko pa nang-install. Reserve 1, ay balik ko na rin. Kaya na, hindi ko na napakita. So yun, gagawin natin ngayon is i-check natin yung vacuum ng unit. I mean, kung may taga siya, kung may leak. Gagawin ko, yun nga, ilalagay ko yung low side tsaka high side na hose ng ating manifold gauge. Tapos magpapump tayo, vacuum pump. Titignan natin kung babalik sa zero yung pressure ng ating system, aircon system. So, setup ko lang. Ito yung kulay yellow ng ating manifold gauge. Nakasaksak na sa ating vacuum pump. Ngayon naman, tatanggalin natin to yung takip ng ating low side para maisaksak yung hose para sa low side. Yan, zero pressure. May mapabasa kaya siya. Yan, ilain natin. Medyo madilim dito sa loob. Yan, pasok na. Kung high side naman, nakita nyo naman na yung proseso nito dun sa mga nakaraan nating video. Ngayon, ang reading niya is parehas 0. Nakasara. Nakabukas pala to. Talaga magsi-0. Sorry. Ayan, 0. So, ang gagawin natin is bubuksan na natin tong vacuum pump. Yan, pangit pa yung tunog. Sisimulan natin buksan to. Yung low side tsaka high side. Yan. Ang bilis nag-negative negative 30 na agad So, hayaan lang natin to mga 15 to 30 minutes. Kailangan umabot sa negative 30. So, habang nagbabacuum tayo, pwede na akong mag-ayos dun sa looban. Hindi ko pa nababalik yung mga pyesa sa loob, like yung blower, tsaka yung resistor block, then yung glove box. Tapos, balikan natin to maya-maya. Alright, 30 minutes may na yung nakalipas. Ang gagawin ko ngayon ay papatayin ko to. Tapos, shut off high at low side. Tapos, papatayin natin yung vacuum pump. Yan, papatayin ko na. So, itong low side natin ay, kita nyo ba? Mataas ng onti sa 30. Yan. So, dapat hindi magbago yan. Babalikan ko yan after 30 minutes. Medyo tapos ko na yung sa loob dun Silipin natin. Ayan iaangat na lang yan, tsaka yung cable na itong center fascia. Tapos na ako. Takas ng loob. Hindi pa nga siguradong kung may leak to o wala. So yun, nagpass lang siya ng onti sa negative 30. Balikan natin siya after 30 minutes.
Alright, it's been 2 hours since nung nag-vacuum tayo o nag-stop sa vacuum. Makikita natin na hindi naman bumawas yung ating pressure. Ayan, nasa may ano pa rin siya. Nasa may lagpas or bago pala mag-30, negative 30. Sabi ko kanina, lagpas 30 yun. So, ang gagawin ko dito, iiwan ko siya magdamag. Tapos, kung sakaling hindi talaga siya magbababas, doon ko na kakargahan ng Freon. Dun sa loob naman, tapos na tayong mag-install ng mga binaklas natin. Dito sa harap, bumper na lang kulang. Ayan. So, palagay ko naman okay na siya. Nakakatuwa lang kasi, ayun, first time ko mag-DIY ng unit ko na ito. Na ako lang talaga mismo, solong gumagawa. Ayan. Nasa negative 29. Hindi siya bumaba ng 30, baka kailangan i-calibrate ng gauge. So, ayan. Bukas naman ulit. Ayan, 18 hours na mahigit yung nakalipas at yung pressure niya ay negative 29 pa din. Wala sa 30 pero palagay ko negative 30 to. So, ibig sabihin, okay ang ating aircon system. Wala siyang leak. Hindi nabago sa zero. Ibig sabihin, hanggang ngayon may pressure yung loob ng system natin. Ang kaso lang, nakalimutan ko maglagay ng compressor oil kasi nga nagpalit tayo ng evaporator. Ngayon, pag nagpalit ka nun, required or mas mainam na lagyan ng 2 ounce na compressor oil. Kaya ito, naganap muna ako, bumili ako. Yung pinakamura lang muna na compatible sa system natin. Tandaan nyo, yung mga compressor, aircon, may kanya-kanyang oil yan. Merong PAG, POE, tapos merong mineral oil. Yung mga lumang model, mineral oil yun. Ito, yung mga ganitong model, mid 2000 pataas, nasa PAG na. Pag oil yung gamit. Pero yung mga newer model, kahit sa mga bus dun sa previous work ko, ang gamit na nila is POE, yung ester. Yan. Glycol, itong gamit na ito. Ang gagawin ko ngayon, magre-release ako ng pressure, tapos iba-vacuum ko ulit. Matrabaho pero at least makapaglagay tayo ng oil sa system. And at the same time, ang pwede kong gawin is maglagay na nito nung UV dye para next time kung sakaling magkaroon ng leak or may ibang titingin, hindi na ako, madali nilang mato-troubleshoot. So, ang gagawin ko ngayon is i-release ko yung pressure. Alam ko magkakaroon ng atmospheric pressure, hangin dun sa loob ng makina, pero iba-vacuum ko na lang. Sa ganitong paraan, makapaglagay pa rin ako ng oil kasi kailangan talaga ng tool, yung injection tool para dito. Kaso wala ako. Tsaka sayang naman kung magpapakawala ulit ako ng Freon katulad doon sa UV dye na ginawa ko. Tumagas yung ibang UV dye, diba? Kasi nga may pressure na sa system yon yung naglagay ako. This time, tatanggalin muna natin yung pressure. Ito, simulan ko dito. Tatanggalin ko tong high side, tapos i-release ko tong hose. Ito, natanggal ko na. Dito ko na lang isasalin yung UV dye natin. Oopsie, sorry. Ayun, hindi pumapasok. So ito, ibabalik ko na to dun sa high side natin. So, tapos nito, habang nakakabit siya sa high side, yung kulay yellow natin, ikakabit ko naman dun sa ating vacuum pump. Magba-vacuum tayo ng bukas ito hanggang sa maisalin natin yung kabuuan na requirements natin ng compressor oil. Ang compressor oil na kailangan ay nasa 2 ounce o halos 60 ml. Ito ay 70 ml. Kaya magtitira ako dito ng mga 10 ml. So, ayan, yung blue hose natin o yung low pressure side, nakakabit pa din. Tapos, itong high side, nakapatay, hindi nakakabit. Ito, nakaturn up pa to. Then, yung yellow hose, nakakabit na sa ating vacuum. Papaganahin ko na lang. Yun. Tapos ngayon, bubuksan ko tong low side natin. Tapos ngayon, hihigop dito. At saka tayo makapaglagay ng compressor oil. Ayan. So, tansya lang yung gagawin ko dito. Pero, mas mainam na yung kulang. So, dahil to ay 70, tapos naglagay tayo ng UV dye. Mga 50 lang lalagay natin. Mga 60 yung kailangan eh. Pero, mas mainam na yung kulang kaysa sobra. Mas nakakasira ng system yung sobra.
palagay ko okay na to. Tapos pupunasan natin syempre. Tapos ang gagawin ko dito, papatayin ko muna yung ating, nausok. Nakikita nyo. Okay lang yan. Moist lang yan na nakuha niya nung hindi natin siya ginagamit. Yan, ang gagawin ko dito is papatayin ko muna. Tapos ilalagay ko tong high side para sa gayon ay makapag-vacuum ulit tayo ng mga 30 minutes lang. So ganun ulit, bubuksan ko muna to. Tapos saka natin buksan ulit yung dalawa. Yan. May vapor. Okay, nag-negative 30 naman agad siya or negative 29. So, babacuuming ulit siya ng 30 minutes and then pagkapatay, doon ako magkakarga ng refrigerant. Tahimik na siya. Wala na siya nakukuhang hangin. So, matrabaho siya tapos nag-introduce ulit ng atmospheric air o pressure o hangin doon sa system natin, pero at least may vacuum naman tayo. Mas okay nang mag-vacuum ng mga moist sa air kaysa yung kakargahan ko ng merong freon na. So babalikan ko yan. Ayan, 30 plus minutes na itong nagba-vacuum. So papatayin ko na yung bulb natin dito sa low side at ganun din dito sa high side. Then after nun, ito naman yung pump natin. So dahil na-leak test na to paggabi, hindi naman siya nagbawas. Ang gagawin natin ngayon is magkakarga na tayo ng refrigerant R134A. So babaklasin muna natin dito. Bali yung linya na to, yan, yung low and high side natin, may vacuum yan dahil sarado yung bulb. Ang walang vacuum ngayon is tong yellow line natin dahil binuksan na natin. So meron tayong 3.75, ewan ko kung kita nyo, na bigat dito. Ang unit na to ay naglalaman ng hanggang 550 grams. So lagpas kalahati. So ang gagawin ko muna dito is kakargahan ko siya ng mga 400. So yung 3.75 magiging 3.35. Subukan natin na hanggang 500 grams. Magiging 3.25. Doon tayo titigil mamaya. So lugin ko to. Tapos isasaksak ko to. Yung ating suction bulb. Yung yellow. Ito ay na-connect na natin yung yellow line natin sa refrigerant. Tapos yan, nakasarado pa rin yung bulb natin. Parehas, high side and low side. Negative pressure siya. Na-test na natin kahapon, wala naman leak. Ngayon, itataob ko muna to para magpakawala tayo ng freon or ng refrigerant. Kasi nga, di ba kanina, dito, sabi ko yung linya na to, wala siyang hangin kasi ito lang yung nakasarado. So, kailangan magpakawala tayo para sumingaw yung refrigerant ng sa gayon. Walang hangin na makapasok sa system natin. So, yan, unti-unti lang. Wala tong release bulb. Mas maganda sana kung meron. Hindi ko pa pala nare-release tong sa freon natin. So yan, lalagyan ko muna pala dito. Sagad natin ng open. Tapos taob muna natin. Tapos yan, papakawala tayo ng onte. So dapat kayo dito. Ang tawag doon? Protective goggles. So kaya may gloves kayo. Yan, slowly lang. Saglit, hindi ako komportable. Diyan, kumuha ako ng tripod, nilagay ko yung yung ating camera para mahawakan ko na maayos. Pakawala tayo. Ayun, hangin yan. Pag puti na yung lumabas, yun na yun. Freon na. Refrigerant. Yun. So, pwede na yun. Pag ganun, tuyuin muna natin. So, may onting hangin siya, pero at least nabawasan na. Tapos, kakargaan muna natin siya ng onte. So, i-release natin tong dalawa. Nakataob pa rin yung tangke natin. Yan. Yan, patayin natin, isang pitik lang, tapos dito sa high side. Yan. Para lang umandar agad yung ating compressor, para umandar siya, kaya ako nilagyan yun. So, ibabalik ko muna to dito, start natin yung aircon system. Yan, pagka start natin, buksan natin yung fan. Bagong linis yan. Tapos, aircon. Yun, narinig ko nag-engage ang ating compressor. Balik tayo dun sa labas para tignan. So, nasa labas na tayo. Makikita natin na ang pressure natin ay nagsisimulang umakyat sa 20 plus sa low side, and then sa high side
nasa 140 siguro to. So ibig sabihin kulang pa yung karga natin na refrigerant. Pero at least gumagana na yung compressor, hindi na natin kailangan mag manual jumper. Ngayon, magdadagdag tayo ng refrigerant paunti-unti. So ito yung refrigerant natin. Ang gagawin ko ngayon is itatagilid ko na siya kasi hindi na natin kailangan yung purong liquid refrigerant. Kailangan natin ngayon is hangin or halo kasi sa low side na tayo magkakarga. So ganun ulit, pitik-pitik lang. Ayan. So makaka-start pa lang naman niya. Then nakabukas din yung mga pintuan sa loob. I mean yung bintana nakabukas. Pwede rin gawin yung pintuan. Pero since mainit naman ngayon, hindi naman agad siya mag-automatic. So ayan, 150 na yung high side natin, tapos yung low side natin medyo naakit na sa 30. Obserbahan muna natin, tapos doon na papasok yung timbangan. 3.6. So 3.6 na siya, 0.15 pa lang yung nabawas. Kaya pwede pa ako magdagdag. Pero obserbahan muna natin, ayan, hindi siya dumadagdag. 31.50. So dadagdagan ko siya. Ganun ulit. Nakatayo na yung natin, refrigerant. Dumagdag na siya. So, ang target natin is 3.25 ang matira dun sa tangke. So, medyo mainit ngayon. 101 Fahrenheit. So, 38. Yan. Nagna-99 naman sa lilim. Yan yung ambient temperature natin. Alright. Nakapagkarga na tayo ng tamang level ng refrigerant. Medyo mataas sa 40. Halos 190. Mainit ang panahon. So, titignan natin doon sa loob. Hindi ko muna tatanggalin to, pero papatayin ko na pala to. Yung ating refrigerant. So, dyan muna yung gauge. Hindi ko muna babaklasin. Tignan natin sa loob. So, ito yung reading sa loob. 72 Fahrenheit. Yung nakatutok sa vent natin. Tapos, 36. Ayan, nakabukas yung mga pintuan. Ay, bintana pala. Sorry. Ayan, bintana nakabukas. 72 Fahrenheit yung sa vent. 22 lang. 22 degrees Celsius. So ngayon, isasarado ko na yung mga bintana. Tapos susubukan natin na kung mag-automatic siya o ilan yung makukuha niyang. So far, malamig naman yung buga. Nakita nyo naman sa labas, nasa 38. So 2 degrees Celsius yung pagitan niya kumpara dun sa ambient temperature nang nakabukas pa yung bintana. So medyo lumamig siya, no? So yan, obserbahan muna natin. So ito na yung reading natin, 38 siguro hanggang 37 sa low side, tapos nasa 175 sa high side. So kanina nasa 40 to ang low side, tapos nasa 180 tong high side. So medyo pasok naman siya sa normal na operating range. Yun nga lang, sobrang init talaga ng panahon. Yan pinagpapawisan na ako. And pawis na ako. Nandito ako sa labas, tinitignan ko yung makina. Pag okay tong reading natin, yun, yung splash guard sa ilalim, yung bumper, yun na lang naman babalik ko. Tapos na ako. Ngayon lang lumilim, pero nasa arawan talaga tong unit. Ayan, di lang halata. Nasa arawan yan ngayon. So hindi ako satisfied dun sa reading na nakakuha niya. Sinisilip ko dito sa may bintana. Kita niyo ba? Ayun nasa 27 degrees Celsius yung nare-read sa temperature. Tapos dun naman sa loob ng vent ay 17 hanggang 18, 19 degrees Celsius. Ayan, naarawan yung unit kung makikita nyo. Tapos wala pa akong tint. Iniisip kong ililipat ko sa lilim para tignan ko kung ano yung mababasa niyang temperature. Pero so far, okay naman. Nag-automatic naman yung aircon compressor pagka bumaba yung low side. Mabilis naman siya bumalik, di ba? Ayan, 30 na nga lang. Mabilis maka-recover tong natin, tong low side natin. So palagay ko okay naman na yung karga natin. Binasi naman natin yung dun sa manual. Gulat ako, lamig. 63 Fahrenheit. Tapos iba pala pag pawis ka. So nasa 17 degrees Celsius na yung nababasa niya sa vent. Pero malamig na. Kala ko hindi. Obserbahan pa natin. Minabasa ko dati na kapag ang aircon is nagbabase lang siya sa ambient temperature, hindi siya makakababa ng mahigit 20 degrees Celsius. Parang gano'n. Tapos ang optimal na lamig ng aircon, I mean yung para hindi mahirapan yung makina, hindi mahirapan yung compressor natin, aircon system. Nabasa ko na iset mo lang yung mababa sa 10 degrees Celsius mula sa ambient temperature. So 38,
Kung 38 sa labas, hanggang 28 lang iset mo. Kung merong settings na ganun yung aircon nyo. Dito sa akin wala eh. Ano lang siya, pinakamalamig ito, tsaka yung pinakamainit. Tapos yan, kung bukas yung vent o sarado. So pero para sa akin malamig na to, katulad ng dati. Lalo na siguro pagka naandar na. So obserbahan ko pa ng konti, pero basically yun na, tapos na. Pasensya na kayo, hindi ko na-document yung pagbabalik ko ng mga bagay-bagay. Pero doon naman sa mga nakaraang kong video, dinocument ko naman kung paano. So 4 PM na, nag-start tayo mag-testing kaninang 3:17. So lagpas 45 minutes na tayong nagte-testing. Lumipat muna ako sa lilim. Medyo may araw pa rin, pero yung part lang ng makina yung naaarawan. Itong buong body hindi na naaarawan kasi nabababaan ako dun sa reading natin. Napansin ko dito sa air vents natin, kapag sinet ko sa 1 yung ating fan speed, mas mataas yung reading niya. Ito yung Fahrenheit, nakikita nyo ba? Ayan. So meron siya ngayong 50 to 51. Minsan nagpo-49 pa yun pag binomba-bomba ko. So yan, ang 52 is 11 degrees Celsius. So maganda ng reading yon para sa akin. So yun, baba ng 50, nasa 10 degrees Celsius yung 50 Fahrenheit. So yun ay kapag naka 1 tayo dito sa fan blower settings natin. Pero ang epekto naman nun, ang reading natin dito, 26. Okay, hindi pa rin nagbabago kasi 26 na yan nung pumasok ako dito kahit naka number 4. So, in theory, kahit anong fan settings mo, ganun pa rin yung lamig sa loob once na nag-circulate na siya. Ayun, nagpo-49 siya. Ayan, tignan nyo, magpo-49 yan. Yun, 49. So, pumapalo sa, ilan yun, 9? Halos 9 degrees Celsius. So malamig na yun. Yun nga lang, kapag nilakasan natin to, malamig yung hangin pero babawas yung reading niya doon. Ayun, tumataas ng tumataas. Pero advantage, pag naka 4 yung blower, hanggang sa likod malamig, si-circulate yung lamig ng hangin. So minsan nagta 25 pa to. So malaking bawas yun kasi 'di ba 38 sa labas kanina, palagay natin 36. So nabawasan niya ng 10 degrees Celsius yung init sa labas at sa loob. May mga tumutunog dito Ayun kaya ayokong nagbabaklas lalo nung buong dashboard kasi may mga tumutunog. So anyway, salamat sa inyong pagsubaybay sa aking 61 subscribers. Salamat sa inyo at sa mga patuloy na nanonood at hindi pa nakaka-subscribe sa akin, subscribe na kayo. Salamat sa pagsama nyo dito sa aking aircon troubleshooting series. Kakabit ko na lang yung bumper and then tapos na to. So masayang mag-troubleshooting, mag-repair, mag-DIY. Wala pa akong katulong niya lalo siguro pag may kasama ako, di ba? Nakakalibang siya. So hanggang sa muli at paalam.